Para naman sa update, magkakasunod na bagyo sa bansa, magkakausap natin sa linya ng telepono si Pag-asa Weather Forecaster, Lori De La Cruz. Lori, magandang tanghali. Magandang tanghali din po sa inyo, Ma'am Cheryl, at sa ating mga kababayan. Can you give us an update dito nga sa bagyong Nika? Okay, so magandang tanghali po ulit. Si Nika po ay nasa vicinity na ngayon ng San Agustin, Isabela. At taglay pa rin ito ang lakas na hangin na umaabot sa 130 kilometers per hour near the center at kasinas po na 180 kilometers per hour. Naglandfall ito kanina sa Dilasag, Aurora at around 8:10 in the morning. At ngayon, nasa vicinity ito ng Central Luzon, ng Isabela rather, at tinatraverse o nagkukross po ito ngayon sa landmass ng Northern at Central Luzon. So nakaka-apekto ito currently sa mga kababayan natin doon. So we're expecting po na throughout this day ay talagang critical pa rin yung kondisyon ng panahon doon dahil ito po yung pagdaan nga ni mismong si Typhoon Nika. Kaugnay dyan, signal number 4 nakataas ngayon sa maraming lugar sa northernmost portion ng Aurora, central and southern portion ng Isabela, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, central and southern portion of Abra, and the northern and central portions of Ilocos Sur. Signal number 3 naman sa central portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, rest of Isabela, southwestern portion of Cagayan, the southern portion of Papayao, the rest of Abra, the rest of Ifugao, the northern portion of Benguet, the southern portion of Ilocos Norte, and the rest of Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa northwestern and eastern portion of Cagayan, rest of Nueva Vizcaya, rest of Quirino, rest of Papayao, rest of Benguet, rest of Ilocos Norte at La Union, northeastern portion of Pangasinan, central portion of Aurora, and the northern portion of Nueva Ecija. Habang signal number 1 naman po sa Babuin Islands, rest of mainland Cagayan, rest of Pangasinan, rest of Aurora, the rest of Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, the northern and central portions ng Zambales, Metro Manila, Rizal, the eastern portion of Laguna, northern and eastern portions ng Quezon, kasama ng Polillo Island. So, sa mga nabanggit nating lugar, again, critical po doon at hindi po pwede maging kampante dahil currently ay battling po doon currently po ay nakaka-apekto na doon si Bagyong Nika. Bukod dyan, nakikita din po natin, meron pa po tayong isang bagyo na nasa labas ng ating FAR na posibleng maging si Bagyong Ophel when it enters the area of responsibility of the Philippines by tomorrow. So, sa kanyang track, base sa latest na advisory na ipinalabas ng Pag-asa, ay halos northern Luzon din po yung kanyang tumbok. Pero sa ngayon may uncertainty pa ito dahil malayo pa po. So mas maganda po ay mag-monitor na lang din po sa mga next issuances ng Pag-asa regarding the weather disturbance. Yan ang latest. Okay. Sabi mo, balikan ko lamang itong si Bagyong Nika. So nananatili siya sa typhoon strength. Yes po. Okay. At doon ngayon ay nasa vicinity ng Isabela. Anong mga probinsya pa yung dadaanan ng mata ng bagyo? Opo, dadaanan po ng sentro ng dadaanan po yung ng mata mismo, sentro nitong si Bagyong Nika, ang Isabela Province, such as yung Nueva Vizcaya, Quirino, yung some parts po ng Cordillera such as Mountain Province, Kalinga, Ifugao, Abra, and then Ilocos Norte, Ilocos Sur. And then bago po yan mag-e-exit ng landmass ng Pilipinas. At kailan inaasahan itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility? By tomorrow evening po, kung hindi po magbago o magbagal po yung kanyang kilos. May nakikita ba kayong posibleng weather system na makaapekto sa kilos nitong si Typhoon Nika? So far, wala naman po, Ma'am Cheryl. So yung sa hagupit nitong Typhoon Nika until tomorrow night, mararamdaman ng bansa? Well, for today po, halos buong Northern Luzon at Central Luzon, buong maghapon na ito hanggang siguro early evening. Then medyo mag-improve ng bahagya ng madaling araw. Tapos yun, gradual improvement po hanggang sa makalabas na po ng tuluyan ng ating FAR.
Okay, puntahan ko naman itong isang sama ng panahon na sabi mo nga ay papasok na ng Philippine Area of Responsibility bukas ba? Apo, possible po tomorrow po ang kanyang entrance or pag-enter sa PAR. And ngayon ba ay bagyo na siya? Yes po, tropical depression category na po ito. So, pinakamababang category ng bagyo. Pero sa ating projection, mag-i-intensify ito. Hanggang gaano kalakas ang nakikita nyo? Typhoon strength din ba? Or super typhoon? Possible po ma'am na typhoon po bago lumapit sa ating kalupaan. Bago lumapit sa ating kalupaan, which is kailan ito magiging pinakamalapit or inaasahang kung hindi magbago ng direksyon ay saang area possible ito maglandfall? Opo. By Thursday po, magsisimula na pong maramdaman niya sa ating bansa, especially sa Northern Central Luzon. And kung makikita po natin sa projection, kung matuloy man po yung kanyang scenario na landfalling ay Northern Luzon na naman po or yung Cagayan Province. Pero again, as long as nasa cone of probability po, posible pong daanan ng bagyo. So yung cone of probability po natin from around Aurora Province, pataas po yan hanggang Batanes, posible pong daanan ng sentro ng bagyo. Itong mga sunod-sunod na bagyo, ito ba'y masasabi na natin din na epekto ng La Nina? May factor po or may link din po, especially may studies naman din po na kapag La Nina season ay yung frequency ng mga bagyo na pumapasok po sa atin ay mas madami po compare sa normal or yung sinasabing neutral phase. So, pwede po na may kinalaman din po yung, dahil mainit po yung dagat natin sa bandang, dito po sa Philippine Sea. Yung medyo mainit o mataas. Oo. Po. Alright. So, inaasahan itong papasok ng PAR. Pagpasok ng PAR, ano na ulit ang magiging pangalan itong bagyo? Kung pumasok po siya tomorrow, si Ophel po siya. Ophel. Ophel. Alright. Okay, patuloy na lamang din po kaming kukuha ng update. For now, maraming salamat, Pag-asa Weather Forecaster, Lori de la Cruz.